No, so ngayon, no, pag-usapan natin itong tungkol sa mga sanhi no, na magkasala ang kanyang kapwa o magkasala ang bawat tao. No? Dito sa kasulatan, no, sa sinasabi dito sa Lucas 17 verse 1, sinabi dito, no, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng mga taong panggagalingan yon. No? So, dito sa atin, no, marami talagang mga tao no, na siyang nagtutulak upang ang ibang tao rin ay magkakasala sa pamamagitan nila. No? Hindi lang sa mga church leader no, na hindi lang sa mga church leader no, na nagtuturo ng mga mali-mali patungkol sa kanilang mga member na nagtutulak sa kanilang mga member na may mas na maimpyerno kaysa kanila rin. No, so dito rin magpag-usapan ito tungkol din sa mga taong immoral. No, like mga taong mga babaeng mga prostitute, ito mga taong mga babae no na mga pasisiksi-siksi no na madalas talaga itong ninanais ng bawat tao na gustong panoorin o gustong makita mga pornographic videos, mga drugs or mga alcohol no. So kung ikaw ang siyang dahilan no na magkasala ang bawat tao dahil nga iniimbita mo siya or kumbaga ikaw yung tumatawag sa kanya upang panoorin ka, gawin mo yung ginawa niya or gayahin mo yun o ganito, ganyan. Ang sinabi dito sa kasulatan, no, kakilakilabot kung ikaw ay gagawa ng mga ganon, kung ikaw yung dahilan na magkakasala ang ibang tao. So kailangan po nating iwasan kasi po ang kasamaan dito sa mundo ay kumakalat po talaga. No? Huwag nyo pong gawing panggatong ang buhay nyo, yung sarili nyo pagdating sa araw na yon. Kasi ang mga tao ngayong panahon hindi talaga seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit ko nasasabi yan? Kasi nga, ang tao, kailan ba nagiging seryoso sa kanilang pagkilala sa Diyos at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan? Kailan ba sila nagsisisi sa mga ganon? Nagsisi sila o nagiging seryoso sila sa mga panahon na nalalaglag sila. Yung mga na impyerno. Yung mga tao ngayon, tignan mo yung mga tao ngayon. Mangaral ka sa salita ng Panginoon, ipangaral mo sa kanila ang salita ng Diyos, hindi sila nakikinig niyan. Hindi sila nakikinig. Binabaliwala nila yan. Kasi nga, masyado silang busy sa pag-entertain or busy sila sa paggawa dito sa makamundong bagay. Kumbaga, ini-entertain sila todo dito sa mundong ito. Tapos pagdating ng araw, surprise ang dumating ang kamatayon. Lack of forgiveness. Anong mangyayari sa isang tao? Itinatapon. Kaya nga dito sa sulat no sa sulat ng Matthew 13 verse 14, ito sinabi dito, kung paanong ang mga damo ay itinatapon at sinusunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. No? Ito ay nangangahulugan sa katapusan ng daigdig or sa bawat tao dito sa mundong ito. Pagkatapos natin mamatay dito sa mundong ito is judgment. No? Ang nagsisisi kasi ang bawat tao sa kanilang mga nagawa after na judgment, kung saan wala nang pagsisisi or wala nang chance no, na bumalik sa buhay, magsisi or magbago. Kasi nga dito sa sulat doon sa 41 no, sinabi dito, verse 41, continue. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. No, so lahat ng mga taong gumagawa ng masama or yun ding mga at saka yung mga taong na siyang dahilan na nagkakasala or siya yung sanhi, siya yung dahilan na nagkakasala yung iba no, na inahatak yung iba para gumawa din kasi ng kasalanan. Tinitipon yan sila ng ating Panginoon ayon dito sa kasulatan at sinabi dito sa verse 42 dagdag, ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay magnanangis sila at mangangalait magngangalit ang kanilang mga ngipin. Itatapon sila doon sa impyerno sa pugon itong apoy na ito. Kaya mag-ingat po kayo na baka for the sake of money, dahil lang sa pira, gagawin mo na yung tao, iligaw mo, na bahala na siya magkasala siya, basta makuha mo lang yung salapi, kasikatan, gaya ng ibang mga babae ngayon, ng mga immoral na mga prostitute, no, na gumawa ng mga kasiksihan, nakapanty, nakabra, nakahubad, for the sake of money and fame,
na hindi nila alam na sa pamamagitan nila ang mga tao nagkakasala dahil sa pamamagitan nila. Ayon dito sa kasulatan, sila at ang mga tao na masama ay titipunin niya ng Panginoon at itatapon doon sa pugon at doon magngangalit ang kanilang mga ngipin. Dahil doon sa apoy ng impyerno na lalamon sa kanila, ito ang patutunguhan sa bawat tao na sumusuway at patuloy na gumagawa ng kasalanan sa paningin ng Panginoon. Dagdag dito sa kasulatan sa verse 43, ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. No? So klaro dito, yung mga taong matuwid ay magliliwanag sa kaharian ng Diyos o sa kaharian ng kanilang Ama. Pero yung mga tao gumagawa ng mga kasamaan doon, kabaliktaran, for the sake of money, for the sake of fame, for the sake of glory, dito sa mundong ito, matatanggap mo, pero kapalit naman yan, nililigaw mo ang tao. Ikaw ay papatawad talaga ng kasalanan. At yung kasalanan na yan, magbubunga yan ng kamatayan pagdating ng araw for judgment. Kaya nga sinasabi ko, no, na ang mga tao ngayong panahon nito hindi talaga seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi ang bawat tao ngayon patuloy na gumagawa ng kasalanan, patuloy na gumagawa ng kasamaan. Doon na sila nagsisisi o kumikilala sa Panginoon noong after judgment sa impyerno. Kasi doon talaga patungo ang bawat tao na gumagawa ng kasamaan. Especially no na sa mga tao, pare o mga church leader na tinutulak ang bawat tao na sumamba sa mga rebulto. Isa rin yan sa pinakamalaking kasalanan na doble-doble ang haharapin yung kasalanan kung kayo ang dahilan or sanhi na magkakasala ang bawat tao. So hanggang dito na lang, maraming salamat in the Lord. Amen.